We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang mga dagkong balita karong Lunes. Paghasi sa Navy officer o gwardya na hulikan. VP Sara Duterte kumpirmadong mutambong sa culmination sa palaro. Duwa tali sa grupo sa mga basketballista sa palaro nagkapisikalay. Ug istorya sa kadaugan sa mga atleta atong ibida. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak ang bugtong kasaligan. Kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya nga maghatod sa labing dakong mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ug live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Alan Domingo. Nahimong init o pisikal ang mga nagduwa sa basketball sa Palarong Pambasa 2024 sa Dakbayan Sugbo diin upat ka mga players ang nalambigit og gi-eject o gisuspenso sa duwa tungod sa nahitabong kagubot. Ano yung report? Kini na puno sa aksyon nga duwa ang tali sa basketball team sa National Capital Region o Central Luzon. Ganyan buntag sa UEC Gym. Nahitabo kini sa first half sa championship match tali sa magkaatbang nga basketball team. Mato ni Dr. Edelberto Abalos, Basketball Tournament Director, alang sa Palarong Pambansa 2024, kinagsugod ang kainit tungod sa excessive swaying of arms sa usa ka player nga taga NCR. Aron dili makuha ang bulag gikan sa iyang posisyon. Gipahamtangan siya og technical foul tungod sa excessive swaying of arms. Apan, giyong nasuko ang usa ka player sa Central Luzon Regional Athletic Association nga may hinungdan nga nanumbag kini. Kina may hinungdan nga misangko sa lamok-lamok tungod kay misamot na mausab ang ubang player nga galingkod sa bench. May nalang nga napugnan kini sa game committee. Tungod nini, gidisqualify ang upat ka mga player gikan sa CL Raa o gi-eject o gipagawas sa basketball court. Based sa rules na kasi, para palaro guidelines natin, any player, any coach na nagdi-display ng unsportsmanlike conduct at yun nga, masasabi natin na it falls under fighting, kaya nahuli, this out of the game. Out of the game siya, ejected siya. Any bench personnel, for that matter, na pumasok sa ganong sitwasyon, talagang i-disqualify. Gipadayon ang duwa og nahimong kampyon ang National Capital Region Athletic Association. Matod ni Abalos, mamahimo man hinuong makaduso og protesta ang CL nga mamahimong ilang resolbahon apan dili kini maka-apekto sa resulta sa duwa. Midugang opisyal nga gipahamtangan og game suspension ang upat nga nalambigit sa kagubot ug tungod kay nahuman naman ang palaro, mamahimong ipahamtang kini sa sunod nga palarong pambansa kung mahitabo nga musalmot pag-usab ang mga ejected players. Still issue yung infraction notice informing them that we will give still additional suspension and that will be carried over in the next palaro. Nasubo si Abalos nga nahanaw ang diwa sa sportsmanship tungod lang sa tinguha nga mudaog. We are saddened by that particular incident. Kaya nga sabi natin supposed to be talaga na walang ganon. But then hindi naman natin kontrolado yung disiplina at saka behavior ng bawat team. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Good news alang sa mga motorista kay makaginhawa tag gamay tungod sa rollback kay patuman sa mga oil company. Sugod ug mga adlaw Martes buntag kini human sa upat na kasimanang sunod-sunod yung aumento sa presyos produktong petrolyo. Ipahibaw sa Sea Oil Philippines o Shell Pilipinas nga 60 sentimos ang rollback o pagbino sa presyos gasolina matag litro. 90
5 sentimos usab sa diesel samtang 1.15 sa kerosene. Sa mga rollback usab ang ipatuman sa clean fuel o petrogas. Gawas lang sa kerosene nga wa sila mamaligya. Sugod mabatikan sa mga motorista ang pagmino sa presyos produkto petrolyo alas 6 Martes sa buntag, gawas lang sa clean fuel nga mopatuman sa rollback alas 12:01 sa udto sa Martes. 12 ka mga tindahan og sumpay sa mga panimay daplin sa Dan sa Sitio Ratan, Barangay Tangki, Dakbayan sa Talisay, gipangguba aton sa clearing operation. Ang report ni Femari Dumabo. Kini nang ikaduhang hugna sa gihimong clearing operation sa sidewalk sa Barangay Tangke. Higuba sa mga personnel sa Anti-Vending Task Force ang mga sumpay sa mga balay ug kural nga miali na sa sidewalk. May mga gagmayng tindahan usab nga gipangguba kay mipatong sa sidewalk. Matod ni Edwin Nieves, pangulo sa Anti-Vending Task Force, nga ang mga estruktura nagpatong sa mga kanal o drainage system samtang ang uban nahimutang gyud sa sidewalk. Gihimo kini sa Dakbayan aron sayon ang paglimpyo sa mga kanal ug kalikayan ang masinating pagbaha. Usag yun sa concern sa barangay chairman o ang kapitan dito, kunya sigun po sa kuha nga site inspection, kasagaran yun sa mga balay dito, doon na extension ng mga tindahan ba, nga maui ang gangato ang kanal, ilang kupahan sa mga tindahan, nga ino na nato laging dinilita makapanlimpyo. Gawa sa paglikay sa baha, gitumong usab ang clearing operation sa paghawan sa sidewalk aron mas hamugaway ang pag-agi sa mga tao inay sa kadalanan nga mosangpot sa paghuot na hinuon sa trapiko. Sa paghawan sa lugar, mas sayo na usab ang pagsud gawa sa mga emergency vehicle nga motubag sa mga alarma sama sa sunog. Napahibaw na sa ilang buhatan ng apektadong mga tao pipila ka adlaw sa wa pa ipahigay ng clearing operation. Mamahimo ra hinuon kuhaon o gamiton sa mga tao nga nag-iya sa nagubang bahin sa panimay o tindahan aron ila pang kapuslan. May mga balay nga konkreto nga gikinahanglang balikan pa sa taga-Anti-Vending Task Force. Ang gagapon ng mga debris nga mong ipanguha dito sa kabalayan, huwag din na mapulaw sa dampla kaya doon na area nga di masunod kay huwag din, nagandang kung legal notices nila kay konkreto ang ilang balayan mo na nanagun sa daan. Ubani Clans Gabutin, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Nining edisyon sa Palarong Pambansa, nahighlight usab ang matalagsaong istorya sa determinasyon o paglampo sa mga student athletes sa ilang tagsa-tagsang nga sports. Ato silang ila-ilahon. Pinagi sa report ni Nico Serino. Ang 17 anyos nga taga-Opon nga runner ang nakalangkat sa 11 gold medal sa Palarong Pambansa. Si Asia Paraase milampo sa 3,000-meter run secondary girls ni adtong Huwebes. Ug sa subli niyang pagdagan kagahapon sa 1,500 meters, laing gold medal ang iyang nalangkat. Sa oras nga 4 minutes 50 seconds, personal best usab niya kini sa kaniadto 4:56 nga record. Happy ko sir kay na nakalampos in taon ko nga nakadaog ko sa 1.5 but at the same time katong nga time nga nag-uulsag ko kay kanang ang lagit-ana ko ba nga pwedeng hilak sa akong mga kontra na kanang murag para na ako ang sakit pod para sa ilaha. Happy sad gyapon ko kay kanang naaman sad akong whole family. Matod sa long distance runner, daghang hagit ang naagian niya sa maong sport apan wa kini makapa-discourage og padayon siya nga nagbansay. Damgo niya nga mamahimong sakop sa Philippine Air Force. Since atong cancer patafa 2023 or 22 sir itong ni-appeal ko and up until now naasay mga schools nga nikuha sa nako sir. Humanan sa nako kung grade 12 sa eskwelahan ako sa public sir. And saka na lang ko mag-decide in college. Samtang sa distansya nga 38.89 meters, nalangkat sa estudyante nga taga Mindanao ang gold medal sa javelin throw. Gamay tuod pero di kabintahaan ang atleta nga si Jessica Lea Lucentes taga lungsod sa Katiil, Davao Oriental. Apan aminado ang iyang coach, pagsugod pa lang sa duwa, grabe na ang kakulba ni Jessica kung itandi ang iyang gitason sa uban nga mga players. Nabilib ang iyang coach sa determinasyon sa bata nga mulampos gyud bisan sa mga hagit sa kinabuhi. Kay daghan pud kay sacrifice ang ilang giagian kay lalo na naigo sila sa baha. Katong bago na provincial meet
Duha ka semana sila di na mo magalaw kay di sila katabok sa area. So ang paningkamot sa ilahang local coach ug sa ilang coach sa elementarya niya. Mao nga makonsidera kuno nga tamis ang iyang kalampusan taliwa sa mga kalisdanang giagian. Nalipay ko diriya sa palaro na naka-gold ko na first time lang jud ko nakaanhi and magpasalamat ko sa mga coaches. Ang pangandoy na ako na makatapos. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Rock slide na hitabo niya itong Domingos kadlawon sa Barangay Campo 4, Dakbayan sa Talisay. Ang live report ni Femari Dumabok. Fem. Lan ang maong rock slide nga nasinati ang matud patungod sa sunod-sunod nga mga pag-uwan nga nasinati sa nangaging mga adlaw. Gahapon sa iyo sa buntag, adlawng Domingo, nadawat sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda ang taho kalabot sa natabong rock slide sa may sitio crossing sa Barangay Campo 4. Ipadadayon og mga personnel ang City Toda aron sa pagbutang og caution line sa halos katunga sa daan aron malikayan ang dapit sa mga nangagi nga motorista. Niadtong tungura aduna may mupugos pag-agi apan gipahimangnuan sila nga moagi unya sa mga alternatibo nga daan. Miabag usab ang barangay disaster team sa Campo 4 pagsiguro nga luwas ang dapit. So immediately amo na yung gi-cordon ang area, gi-cordon na mo og caution tape, and then naki-coordinate din mi sa mga private contractor nga naa sa palibot, nangayo mi og tabang amo na yung gipascript ang dan mo tong nga na-clear dayon. Kaayo lang sad atong time kay sayo pas buntag menos pang sakinan. So mo nang wa kay sa makapiktar sa dagan sa traffic. So a night before atong adlaw, atong bintaga, pwede magkusuga sa uwan. Sa pagkaudto, nakuha raw sab dayon ang mga dagkong mga bato nga nakababag sa daan. Samtang ni adtong Sabado usab nahitabo ang pagdahili sa yuta sa Barangay Manipis, silingang barangay sa Campo 4. Nada sa pagdahili sa yuta ang mga bato ug mga punuan sa kahoy sa ibabang bahin sa bukid. Tungod niini usa ka lane na lang ang mamahimong maagian sa mga motorista nga gikan og padung sa Dakbayan sa Toledo. Nahawanan ra hinuon dayon sa kontraktor nga nagtrabaho sa dapit. Sa kuha nga video sa netizen nga si Joan Cotanda, makita ang may ubang bahin sa Manipis Road na hitabo usab ang ginagmay nga pagdahili sa yuta. Pipila na ka mga adlaw nga naa panahon sa hapon hangtod sa gabi naikusog sa kay mga uwan. So, dakong posibilidad nga usa to sa hinungdan. Kung pahimangno no sa atong mga kigsunan, pisa naman tuod og ginagmay lang nga mga bato ang mga tagak di na pareha sa una, pero ang amo lang sigurong ikasulti, dili mi mo encourage nila sa pag-agi. Labi na gid og panahon sa Lan gipanlantawan nga posibleng masinati pa ang susamang pagdahili sa maong dapit ilabi na nga aduna pay mga pagwan-uwan sa mga musunod nga adlaw. Hinungdan nga tambag sa City Toda ngadto sa mga motorista nga mupugos gyud sa pag-agi sa maong dapit nga dublihon ang pagka-mabaynantayon. Lan? Okay na, salamat Femari Dumabok. Gisusi ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez ang sitwasyon sa presidente nga gipang pa-relocate daplin sa sapa sa mga syudad. Ana nagkaroon sa gangahan sa Barangay Paknaan ang maabot 200 ka pamilya nga gikan sa sitio Pagatpatan. Ipabalhin sila human gihawanan kini sa mga balay nga daling mabahaan. Usas katuyuan sa mayor ang pagsusi sa ilang temporary housing site. Dulaan 150,000 pesos nga balor sa ginaling drugas ang nasakmit sa Talisay City Police gikan sa duha ka mga dinakpan sa duha ka mga naglahing operasyon. Una nasikop ang usa ka 20 anyos alas 10 pasado Domingos gabi. Kinsa nasakmitan og 10 ka gramos sa gibana-bana mo balor sa 68,000 pesos. Ang nasikop na ilang alias nga si Butyok nga taga Mananga 1 sa Barangay Tabunok. Pagka alas 10:50 Domingos hapon sa gabi, nasikop usab ang usa ka 30 anyos nga nailang si Richard nga taga Porok
Matinomdanon sa barangay Taborok. Nasakmitan si Richard og mobalor sa 62,000 pesos nga balor sa illegal nga dugas. Gila ang duha nga street level individual o bag-o pa lang sa illegal nga kalihugan. Tukmang kaso ang giandam patok kanila. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Usa ka Navy officer gisikop human gidi sa armahan ini ang gwardiya sa usa ka subdivision sa Lapu-Lapu City. Ang insidente nahulikan. Si Luan Merondina sa exclusive report. Sa kuha sa CCTV, alas 6:57 sa gabi niadtong Biyernes, makita ang gwardya sa subdivision nga gapark sa iyang e-bike. Wala mo kanaog sa e-bike ang gwardya ug daw may gikaistorya kini sa cellphone. Human sa kapin usa ka minutos, naabot ang usa ka puwa nga auto ug ni park kini sa entrance sa subdivision. Migawas ang naka-uniforming Navy officer ug nagbitbit og armas ug miduol sa gwardya nga galingkod sa e-bike. Daw may giistorya kini sa gwardya apan pipila ka gutlo miaksyon kini og tion siyang armas ngadto sa gwardya dungan sa pagkuha sa gidalang shotgun sa gwardya. Matod sa gwardya, kinsa mihangyo nga taguon lang ang iyang pangan alang sa iyang seguridad, gipangayuan siya sa Navy officer sa mga papel sa iyang dalang shotgun apan kay nagdumili siya pagtugyan niini ngadto kaniya. Mao to yung gibuhat mong gilog niya ang armas. Arrest ko niya. Nawara ko bawa mo ko sa security. Bawa ko ma'am nga sayop pa na iyahamon kay di na siya taga-susya. May pira siya ma'am kasi iturais nga mo dakop na mo. Sa laing anggulo sa CCTV, makita ang usa ka babay nga miduol sa guardhouse dihang miduol ang Navy officer sa guard. Ang babay kinsa matod sa gwardya, asawa sa Navy officer, nagvideo dihang gikuha sa iyang bana ang armas sa gwardya. Matod sa gwardya, makadagang higayon na nilang gisita ang naasoy magtiayon kay wa kini mapakitang 2024 nga sticker sa subdivision. Nianang udto, ila na kining gisita sa back gate sa subdivision sa susama gihapong rason. Para na mo, able silang windshield. Padong na may mo approach, padong na may mo istorya nila, dili na may ka-istorya ma'am, kay unahan mi nila ma'am, unahan mi niya, kanang Navy, may inon diretso nga, pagitaan mi sa mga papel-papel, lisensya sa armas. Human makuha sa Navy officer ang issue nga shotgun sa gwardya, nanawag og pulis ang mga opisyal sa Homeowners Association. Hinuon, wa mo biya ang Navy officer sa dapit, hangtod nga naabot ang mga sakop sa Police Station 5, lakip na ang mga SWAT. Miuban ra usab ang Navy officer sa mga pulis ug mi-cooperate sa investigasyon. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police, nga tungod kay may napakitang kuha sa CCTV sa hitabo ang gwardya, hinungdan nga nakahukom ang Police Station 5 nga ipaubo sa inquest proceedings ang Navy officer aron masuta kung may basihan ba aron kini mapasakaan og kaso. Initially pag Saturday morning na-file ang kasong usurpation of authority o grave coercion. Then mao na natong pabuton karon unsay information based from the resolution sa fiscal ug unsa ang mga kasuha ang gi-file sa court. Kaganihang buntag, naabdan sa RTV Balitang Bisdak ang Navy officer sa Hall of Justice apan nagdumili kini pagluwat og pamahayag kabahin sa hitabo. Okay, kasi mukhang side sir regarding sa hitabo sir. Dili lagi sila magpa-interview. Comment lang kasi. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. 20 ka mga panimay sa sitio Sudlon, Barangay Katarman, lungsod sa Cordova, ang hingpit nga gilamoy sa kayo sa nebong sunog kagahapon sa buntag. Samtang laing 15 ka mga balay usab sa mga dapit ang nakan-an sa kayo sa ground floor sa balay sa usa ka imiteryo Pugoy gikirahong nakasulod ang kayo base sa gayong investigasyon sa Cordova Police or Fire Station. Apan kay sikit-sikit ang mga panimay ug sagad dinhi ginama sa line material sinungdan nga paspas nga nakakatap ang kayo. Alas 9:25 na dawan sa Cordova Fire Station ang alarma sunog ug alas 10:11 na hingpit nga gideklarar nga fire out. Mukabat sa 250,000 pesos
gibiling danyo sa mga sunog. Samtang atol sa hitabo na kuryentehan usab ang usa ka 35 anyos nga lalaki. Kinsa misaka sa atop sa usa ka balay ug mitabang sa pagpaong sa kayo. Padayon karon nga gisubay sa Cordoba Fire Station ang hinungdan sa sunog. Nami tulong nga kuan gitan-aw, butane daw kuno nga nibuto, unya kanang nagluto, magidiyaan ug ang isa kay nag-under kuno LQ fan overnight without kuan walay tao. Sa labing unang higayon sa palarong pambansa, gikonsiderar ng regular sports ang dance sport competition. May kampiyon overall ang Central Visayas apan may mga batanong performers gikan sa Zamboanga City sa Region 9 ang mihakot usab og award. Ano ang report ni Nico Serino? Midaog kining magpartner sa elementarya gikan sa Zamboanga Peninsula sa dance sports competition. Nalangkat nila ni Kyle Nathan Fabian ug Ledivier Joy Hebron ang unom ka gold medals. Unang higayon nila nga makasalmot sa palaro. Yung bata pa ako, gusto ko po talaga magsayaw. Then yun po, nakita ko po yung dance sport, then nagsali po ako. Before po kasi ako nag-dance sport talaga, nagjo-join po ako sa mga school programs, like dance sport ba. So doon po ako nag-start before ako nag-start talaga ng dance sport career ko. Pero nakitaan mo talaga sila ng potential ito? Hindi pa nung una. Tapos napasabi pa nga ako, bakit ganito yung mga napupunta sa akin na bata, parang hindi dancer. Ayun pala, masipag pala sila. Doon, hindi sila magaling na dancer pero masipag sila na dancer. So through hard work nila. Kagahapon sa awarding sa dance sports, overall winner ang Central Visayas. Karong tuiga lang, formal nga gihimong regular sport o buot pasabot, counted na sa overall medal standing ang dance sports. Matod sa tournament director, tanang rehiyon ang misalmot sa kompetisyon. For dance sports, we've been known not just in the Philippines but worldwide about dance sports. So it's about time as well to harvest this year. We are very, very happy and we are very grateful sa mga taong nag-support sa dance sport kasi for almost 6 years that we became a demo sport. This is the most awaited time. Samtang ang grade 12 graduate sa Cebu City nga si Francis Dave uban ang iyang partner mausab ang big winner sa high school. Unom ka gold medals ang ilang nakuha. Last na mga mga palaro, sunidyo na mo yatag tanan. Training me everyday sa gikan sa afternoon natod PBE. Kanang mag-workout pod me, jogging, then hike, then workout. Wala ng legs, mo na mong gi-practice ang partner, then sige gapon mig sayaw. Gi-consider gyud siya ang Cebu as the capital city for dance sport. Kanang pressure jud kayo kay of course last year gold medal sad sila. Motong kami as a coach magtan-aw nila nga nagsayaw kulba gikay. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno. Balitang Bisdak. 55 ka mga barangay tanon sa Lawaan 3, Talisay City ang ipaubos sa seminar training sa Talisay City Police. Kinikalabot silang responsibilidad di si Barangay Peacekeeping Action Team kon BPAT. Gihimo kini so sa duha ka adlaw din gitudloan sila sa mga basic nga pagproteher sa ilang kaugalingon. Ang pag-ila sa mga kadudahang tao nga tunay daw tang tuyo o ang pagpatuman sa citizen arrest. Gipahinumduman usab sila sa mga nagkalain-laing balaod nga sagad malapas sa katawhan. Samtang, ipasalig sa pulisan ang padayon nga police visibility sa ilang barangay. Mapasalamaton ang Talisay City Police sa suporta sa barangay official. Sa buot mamahimong kabahin sa nagunang leading broadcast network ng GMA Network, anay mga bakanting trabaho alang kaninyo. Sa mga interesadong aplikante, mamahimo bisita sa careers.gmanetwork.com alang sa dugang detalye. Mihatag ang Dakbayan Sugbo og 8 ka sedan patrol cars ug 60 ka mga high-powered firearms ngadto sa Cebu City Police Office.
Gitugyan kini ni Acting Mayor Raymond Alvin Garcia Uman ang Pangulo sa Peace and Order Committee Councilor Philip Sapra o gidawat usab ni PRO7 Director Police Brigadier General Anthony Abirin o Cebu City Police Office Director Ireneo Dalugdog. Tinguha sa LGU nga mapalambo pang serbisyo o ang katakos sa kapulisan pagpakigpatok sa kriminalidad. Samtang gihangop sa PNP ang abag nga gihatag sa Cebu City LGU og may pasalig gagamiton ng masakyanan og armas sa tumong niini. This is just a testament to show all of you that we are very serious in our fight against criminality. Surely, this donation will give a big boost in our operational effectiveness and capabilities dito po sa Cebu City. Japanese Ambassador to the Philippines, Indo Kasuya, may courtesy call sa GMA Network sa miaging simana. Si Mark Rijabella sa report. Una nilang nahisgutan ang kasikat sa Voltes 5 nga unang gipasundayag sa GMA Network niadtong 1978 ug karong bag-o lang gihimuan og live-action adaptation. In fact, I remember Mr. Yalong and I were very young when we started to watch Voltes 5 on television. And since then, a great number of the hit animes from Japan have been released locally, broadcast through our network. Mapasalamaton si GMA Network President o Chief Executive Officer Gilberto R. Duavit Jr. sa tabang sa Japanese Embassy sa mga proyekto sa GMA Kapuso Foundation. Bisan gani sa teknolohiya sa Japan, dako og ikatabang alang sa inadlaw-adlaw nga nanibya sa Kapuso Network saysay ni Duavit. If you will notice, practically all our cameras are designed and built in Japan, and Japan continues to be a primary source of our technical requirements in our broadcast operations. Mapasalamaton usab ang Japanese Ambassador nga nag-una ang GMA Network sa pagsabwag silang kultura sa nasod, pinaagi silang pagpakita sa mga pasundayag sa Japan. Voltes 5 has become a symbol of hope, courage, and unity, values that resonate deeply within our cultures. GMA has played a pivotal role in this narrative, acting as a bridge that spans the vast oceans between our two nations, bringing us closer together through the magic of media and storytelling. Mitambong usab sa pakighinabi sila si Executive Vice President ug Chief Financial Officer Felipe S. Yalong ug si Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Matud ni Ambassador Endo, malaumon siyang mas mulig-on pa ang relasyon sa Pilipinas ug sa Japan. Iyang gihulagway nga dakong ikatabang ang mga organisasyon susama sa GMA aron mapalambo pa ang tumong sa maayong relasyon. Indeed, you embody your slogan, Isa sa Puso ng Pilipino. Through your dedication and passion, you have brought Japan into the hearts of the Filipino people, making it a cherished part of their lives. Kauban si Clarence Gabutin ug Rod Prado, Mark Rijabella. Balitang Bisdak. Mga kapuso, nagsugod na ang bagong Regional Proof of Purchase promo sa GMA. Ang Kapuso Kasiyahan Panalo. Pwede niyong ipadala ang inyong interest sa dagupan sa Pangasinan, Naga sa Bicol, Cebu ug sa Cagayan de Oro alang sa kagahiyonang magkadaog og daghang premyo ug sa mga piling local supermarkets, groceries sa mga participating local stations. Mutapos ang official sending of entries karong August 16, bisitahan lang official Facebook pages sa GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DZBB ug Barangay LS alang sa kumplitong listahan sa Dropbox locations. Magambing sa mga fake news. Mga kapuso, duha ka mga weather systems ang nakapikto sa dagan sa panahon sa atong nasod. Una nini ang gibantayang low pressure area nga nasigpatan sa Mindanao. Anak kini sa Sidakang bahin sa Davao City.
Gawas nini magpauwan sa Mindanao, Visayas ug Western section sa Southern Luzon ang southwest monsoon o hanging habagat. Samtang sa datos sa Metro Weather, makasinati og heavy to intense rains ang halos tibok Visayas busa mag-amping sa mga posibleng pagbaha ug pagdahili sa yuta. Samtang makita ninyo kining mga episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyong mabisita ang among official YouTube channel GMA Regional TV o i-click ang subscribe button alang sa labing init nga balita gikan sa mga rehiyon. Buot namong pasalamatan mga kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas, apil na mga kapuso nato abroad tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters kami, ang GMA Regional TV Balita Misdak kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas salapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso.